chapter 20, verse 8. Kunin natin yung talata doon. Sapagkat doon po natin na lagi pong hinihingi sa Diyos yung guide sa paglalawak sa katuparan ng seventh day, lalo na po sa mga Christ believers, kung gaano kahalaga ang pagdiriwang sa Sabat ni Kristo. Sa mga nakakita, Exodus chapter 20, verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. Amen. Ngayon, ang utos na yan, mula sa Old Testament, hanggang sa time natin pinag-uusapan yung Sabat, at yun ay katunayan, pinairal po ng mga Hudyo ang tungkol po sa gitong araw, at kasalukuyang Sabado ang araw ang pinairal po ang pagsunod nila sa seventh day. Ngunit pagdating sa Lucas chapter 6 verse 5, iyon po ay binanggit ng Biblia, I am the Lord of Sabbath. Ang pagka-declare po niyan, walang iba yung binanggit ng Colossus chapter 1 verse 15, na ang Panginoon ay tinawag na the image of God. So, sa mga tuwid, yung God was rest on the seventh day, spiritual, ang literal na kaganapan sa time natin, equitok salvation, si Jesus Christ, yung Lord of Sabbath, na itong Lord of Sabbath ay meron siyang araw na itinuturo kung kailan ang mga believers in God through Jesus Christ, kung anong araw po yung rest day. So yan po ay pinaliwanag ni Propeta Daniel in chapter 9, tinalakay natin sa nagdaan, at sa mga gustong magtatanong, ay bibigay po natin sa tamang panahon. Ngunit, puntahan natin yung seventh day that God was rest, kung paano sa panahon ni John the Beloved, sinulat niya ang tungkol po sa 7 selyo, sapagkat ito ay propesya at walang ibang makapagbukas nito. At nilinaw ng scripture, lalo na sa panig po ng Christians, na ang sabi po ng Revelation chapter 5, verse 1, okay, tingnan natin. Nakita ko sa kanang kamay ni ang nakaupo sa luklukan at isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. Mahigpit ng 7 tatak. Okay. Verse 5. Chapter 5, verse 5. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Narito ang leon ang kang ni Huda. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Ngayon, bago magpatuloy dyan sa pagbabasa, itong mula sa ugat ni David, itong pinanganak ni Mary, na si Mary mula sa angkan ng Huda, na mula sa angkan ni David. So, if we took kingship time of David, sa kingship time naman Christ, ipinakita po na itong mula sa angkan na ito, isang leon na tinawag siyang ugat ni David, ay magtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak. Kaya po, sa evangelism ng Christianity, tawagin natin Christianity, sapagkat ang tamang term talaga niyan is Christ believers. Ang evangelism, napakahalaga na ang tao magpailalim sa pagiging mananampalataya kay Kristo, sapagkat siya lang yung magbukas ng aklat na yan ng 7 tatak. Ibig sabihin, kapag Bible's reader or wide reader sa Biblia ang tao, mababasa niya ito at hindi niya maintindihan kung walang nagbukas ng 7 tatak na ito. Ngunit merong idinidiin sa Biblia na pagtiyak sa isang pagtatagumpay
na mula sa angkan ni David or ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak. Yan. So itong 7 seals sa English Bible, yung God was rest on the 7th day from the Old Testament. Pagdating sa New Testament, which is the Revelation chapter 5, yung 7 seal na yon na binanggit, pag sinabing mula sa ugat ni David, itong magbukas na ito yung katuparan ng God was rest on the 7th day. Sa mga katuwid, kapag Sabat ng pag-uusapan, ang Sabat ng Hudyo, ang maglilinaw niyan, ang Sabat ni Kristo. Kailan nagpahinga ang Diyos on the 7th day? Si Christ, anong araw on the 7th day sa panahon natin, na yun yung magturo doon sa Diyos Sabat kung anong araw ang rest ng Diyos sa panahon natin, si Kristo ang magtuturo. Okay. Ngayon, ipinakita po na itong 7 seals, binanggit dito sa Tagalog, at sinabi sa akin, ulitin ko lang, ng isa sa matanda, huwag kang umiyak. Narito ang leon sa angkan ni Huda. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak. So sa maikli pong paliwanag nito, ang nakaintindi nito, ang makasunod nito sa Sabat ng Diyos na mahayag sa pamagitan ni Kristo, ito lang yung mga taong magtagumpay sa daigdig na ito. So, nais ng tao na magtagumpay sa daigdig na ito. Okay, isa po sa ating babahagi sa maikling pagtatalakay sapagkat ang isa sa mga ibabahagi natin that we have 2 kinds of traditions. Number 1, tradition without ease. Number 2, traditions with ease. Ngayon, itong mga tradisyon na ito, sa ating panahon, mayroong tinatawag na human tradition, mayroong tinatawag na human traditions with ease and without ease. So pag sinabing God's traditions, nakaangkop palagi kay Kristo yon. So pag sinabing human dignity, human principle, human sin, pag pinag-uusapan po ang tungkol sa pagiging human, nakasentro kaagad yung isip ng tao, yung wisdom, knowledge, and revelation. So pagdating sa Ecclesiastes, inilinaw din na pwedeng kunin mo ang kapahayagan, aral ng Diyos, pero higit mong kunin yung unawa o understanding. So malinaw na itong 7 seal, ang magbukas, iisa lang, na kapag binuksan niya, doon lang natin maintindihan kung ano po ang bawat tatak ng unang selyo, pangalawang selyo, pangatlo, pang-apat, pang-5, pang-6, at pang-7. Ngayon, dito natin makikita na ito, dito sa 2 kinds of traditions, kung ano pong meron. Okay? Ano pong binanggit ng Biblia, itong 2 kinds of traditions. Kasi ang sitwasyon sa panahon natin ngayon, katulad ngayon, December 24, ang salubong niyan, mamayang alas 11:59. Pagpasok ng 12, tiyak yan, salubong na si year 26. New Year pa pala yung So next week pa. Ngayon, yung pagpalit ng time, isa po sa mga napakahalaga ngayon yan na ating makita. Pero dito muna tayo pupokus sa 2 kinds of tradition. Tradition without ease. The other one is traditions with ease. Okay. Anong meron sa tradition without ease? Okay, basahin natin. 1 Corinthians, sinong magbabasa? Chapter 11, verse 1 and 2.
Without is po, Aking kagatulad kayo sa akin. Kagaya ko naman kay Kristo. Number 2, kayo'y aking pinupuri na sa lahat ng mga bagay ay naalaala ninyo ako. Yun. At iniingatan ninyong matibay ang mga turo. Kagaya ng ibinigay ko sa inyo. 2 Thessalonica chapter 3 verse 6. Chapter 3 verse 6 ng 2 Thessalonica. Aming iniutos na sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, na kayo'y maghihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Yan. So si Paul bilang apostol ng Gentile, sumulat ngayon, hindi lang sa Thessalonica, hindi lang sa Corinto, kundi sa ating panahon, na talagang pinahihiwalay ang sino man na hindi lumalakad tulad ng lakad ni Apostol Pablo mula nung si tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, itong tradisyon na sinusundan ni Paul na tinuturo sa ating panahon, na ito ang susundan din natin na tradisyon tulad ng paliwanag ni Paul. Kaya dito makikita natin yung kaibahan doon sa isang paliwanag sa binanggit natin kanina. Malaki po ang pagkakaiba kung papansinin natin yung dalawang aral na ito. Yung tradition without is at yung traditions with is. Okay. Sa Colossus chapter 2, verse 8, ito po ang paliwanag ni Apostol Pablo. Colossus chapter 2, verse 8. Kayo'y magsipag-ingat, baka inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya. Yun. At walang kapuluhang pagdaraya. Ayon sa saling-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Kristo. Yun. 2 Timothy chapter 4, verse 2. With is po yan, ha? Sa mga nag-aaral po, with is yan. Yes. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhon at pagtuturo. 1 Corinthians chapter 11, verse 2. Okay, latag natin ang mga scripture. 1 and 2. 11, chapter 11, verse 1 and 2. Maging kagatulad kayo sa akin, kagaya ko naman kay Kristo. Yun. Kayo'y aking pinupuri na nasa lahat ng mga bagay ay naalaala ninyo ako. At iniingatan ninyong matibay ang mga turo. Praise the Lord. Kagaya ng ibinigay ko sa inyo. Ngayon, itong traditions without is, ito ay sulat ni Apostol Pablo na siyang kabuuan ng kanyang sulat sa Biblia sa New Testament. At ito namang traditions with is, ipinakita po na merong kailangan gawin ang mga believers in God through Jesus Christ na kapag hindi aral mula sa Diyos, tinawag niyang filosofiya ng sanlibutan ito. Tutumbukin natin, ano ba yung binanggit ni Paul na isang traditions every year na naging filosofiya ng daigdig na ito na hindi aral kay Kristo. Okay, kukunin natin ang topic ngayon sa Lucas chapter 1, verse 26. Ayan ha. Sa Lucas chapter 1, magbasa tayo ngayon, verse 26, sa mga nagbabasa ng Biblia, sa mga nagsusuri sa Biblia, liban na lang sa hindi nagsusuri, hayaan lang muna natin, yung mga nakahanda ngayon para mamayang gabi, sing along, pagkain, lahat ng inumin, nandyan,
Ah, ihaw dito, ihaw doon. Yung mga hindi pa nakaintindi, yan ang muna natin. Sa mga nakaintindi at nagpatuloy at may takot sa Diyos, doon lang muna tayo po-focus, ano? Okay. Pero sa mga hindi pa nakaalam, loobin ng Diyos na darating ang araw, mabuksan din ang kanilang puso't isip sapagkat sa Diyos walang imposible. Okay. Ngayon, sinong unang magbasa? Verse 26. Nang ika-anim na buwan, ay sinugong ng Diyos ang Anghel Gabriel Mhm. sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret. Mhm. Okay, himayin natin yan. Kung pag-uusapan at itanong yung buwan na yan, pag sinaliksik natin yan, yan po ay Gregorian calendar. Oh. Tinitiyak natin po sapagkat hindi po magkahalo o magkasama ang panahon ng census at sa panahon ng 6 months, pagkat may nag-comment sa atin, pinagsama yung census at saka yung 6 months. Hindi naintindihan ni Mr. Sambo, no? Ang tinutukoy po sa 6 months na yan, dumating si Gabriel kay Mary para dalhin ang message mula sa Diyos para kay Mary. Okay. Anong pagkasabi dyan? Verse 27. 27. Sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki, Mm. na ang kaniyang nalay Jose, sa angka ni David, at Maria ang Mm. pangalan ng dalaga. 28. Mm. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, magdala ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo. Praise the Lord. 29. Natapad siya'y totoong nakulupihan, sabi ito, at iniisip sa kanyang sarili kung anong bakit kaya ito. Mm. 30. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatungkong ka ng biyaya ng Diyos. Yes. 31. At narito, maglilihi ka sa iyong at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. 32. Siya'y magiging dakila at tatawagin anak at kataas-taasan. At sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David sa kanyang ama. Kanina, bago magpatuloy ang ating sister, na itong leon na ito ay mula sa ugat ni David. Ngayon, nilinaw naman ni Gabriel, anghel ng Diyos, ang tungkol kay Mary, ang tungkol sa kanyang ipagbuntis. Nilinaw naman ang tungkol din kay David. Hindi magka-conflict po doon sa paliwanag na yon. Doon sa kababasa lang ng ating sister at yung ating binasa kanina. Ngayon, ituloy natin para makita natin from the month of Gregorian on the 6th month, which is June, dumating si Gabriel, kinausap si Mary. Ayan na. Habang nakipag-usap siya dyan sa versikulo na yan, yung tuloy-tuloy na pagkabasa, makikita natin ang eksaktong pag-uusap nila, lalo na pag-determine doon sa eksaktong 9 months. Okay, tuloy mo muna, sister. 33. At siya'y mag-ahari sa angka ni Jacob, Yun. magpakailanman. Yung ibig sabihin, bago yan po ang pagpatuloy, para po sa iba pang na-confuse dyan sa aral na yan, meron na pong declaration na yung batang ipapanganak ni Mary ay maghahari yan. At kasamang pagharian niya yung angka ni Jacob. Ilan ba yung Israel na lahi na lumabas sa angkan ni Jacob? Diba 12? Okay. So yung 144,000, dalawang klase na Jerusalem din yan. At sa time natin, yung Israel and Gentile, yung pinaglihi ni Mary, yung ipapanganak ni Mary, maghahari siya na yung pagkasulat na yan, merong propesya mula pa sa Isaiah chapter 9, verse 6. Okay. Diyan po sa versikulo na yan, ituloy nyo po kung saan kayo tumigil. At sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito? Ako hindi nakakakilala ng lalaki. 25. At sumagot ang
anghel at sinabi sa kanya, Okay. bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Amen. Kaya naman ang banal na bagay na ipapanganak ay tatawagin anak ng Diyos. Pag ipapanganak, tatawagin siyang Ngayon tayo naman, pag pinanganak, tayo naman ay tatawaging mga anak din ng Diyos. John 1:12 tayo binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Okay. Pagka pinanganak ang isang tao, ibang topic po yan, tatawagin siyang banal ng Diyos. Binuntis ni Mary si Jesus at tatawagin siyang banal ng Diyos or anak ng Diyos. Okay. Diyan sa puntong yan, susundan natin yan sa ibang pagtuturo. Pero pupuntahan muna natin yung takbo ng pag-uusap ni Mary at ni Gabriel hanggang sa kanyang pinsan, hanggang sa kapanganakan ng kanyang pinsan. At alam natin kung sino yon, si Elizabeth. Pero diyan sa scripture, nilinaw lang yung magiging kalagayan or katayuan ang ipapanganak ni Mary pagdating ng panahon. Ayan na. Yan ay iniwan ni Gabriel na paliwanag kay Virgin Mary. Okay, tuloy mo muna habang nakipag-usap si Virgin Mary kay Gabriel. 36. At narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki Yun. sa kanyang katandaan. Mm. At ito ang ika-anim na buwan Yun. niya na dating tinatawag na baog. Mm. So, ibig sabihin po, sa mga nagsusuri, nang dumating si Gabriel kay Mary, anong buwan? 6 months. Na ang tiyan ni Mary, 6 months din sa panahong yun. Yan ha. Dumating ang mensahe kay Mary sa ika-6 na buwan, ngunit 6 na buwan ang tiyan ni Elizabeth na kanyang pinsan. Ayan ha. Mapapansin mo ngayon, scripture, kung paano po ang paglinaw dyan sa mga talatang yan. Okay. Sa mga nag-aaral, tuloy mo. 38. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon. Nangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Yes. At iniwan siya ng anghel. 9. At ng mga araw na ito'y nagtindig si Maria. Okay. At madaling napasa lupaing Maburon sa isang bayan ng Huda. So, yung talata po, malino, yung araw ding yaon, dumating si Gabriel, kinausap siya sa magiging ibubuntis niya at anong magiging kalagay pagdating ng panahon. At nung matapos mag-usap si Mary at ni Gabriel, naghanda si Mary, lumakad agad papunta ng kanyang pinsan. Halimbawa, anong araw ngayon? Huwebes. Ngayon kausap ni Gabriel si Mary, at pagkatapos mag-usap, si Mary, pumunta kaagad sa kanyang pinsan. Na yung 6 na buwan na yun, dumating si Gabriel kay Mary, 6 na buwan naman ang tiyan ni Elizabeth. Ayan na. Puntahan natin yung pagpunta ngayon ni Maria sa kanyang pinsan. Okay. At pumasok sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. At nangyari, pagdarinig ni Elizabeth ng bati ni Maria, ay lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan. Ngayon. At napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo. Amen. At sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. Praise the Lord. At anong nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin? Pagkat ganito, pagdating sa akin, pakinig ng tinig ng iyong bati, bumugso sa tuwa ang sanggol sa ating tiyan. Amen. 45. At mapalad ang babae sumasampalataya, sapagkat matutupad ang mga bagay na sa kanya sinabi ng Panginoon. 46. At sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon.
Yes. 27. At padalap ang aking spirito sa Diyos na Mm. aking tagapagligtas. Okay, puntahan muna natin yung 56. Mahaba-haba ang pagbabasa. Okay. 56. 56. At si Maria ay natirang kasama niya na may 3 buwan at umuwi sa kanyang bahay. Dahil naganap na kay Elizabeth ang ang panahon ng panganganak yun. at siya'y nanganak ng isang lalaki. Yun. So, balikan natin ha. Dumating si Gabriel kay Mary sa ika-6 na buwan. And that is Gregorian calendar. At nung araw kausap ni Mary si Gabriel na anghel ng Diyos, pagkatapos na mag-usap, pumaroon siya kaagad sa kanyang pinsan na si Elizabeth, na ang tiyan ni Elizabeth ay merong 6 months kay John the Baptist. Yan. Tumira, ayon sa scripture, si Maria sa bahay ni Elizabeth ng 3 buwan. So, 6 months, dumating si Mary sa kanyang pinsan, tumira ng 3 months, 6, 7, 8, 9. Sa makatuwid, ang 6 months sa Gregorian calendar ay June. Sunod na buwan, July, August, September. Pinanganak si John the Baptist sa buwan ng September. And then, umuwi si Mary sa bahay nila. Ibig sabihin, 6 months, dumating si Gabriel kay Mary, tinanggap niyang mensahe. Ano ang first month ng pregi ni Mary sa time na yon? July. Okay? Bakit July? June, dumating ang mensahe, ang binhi, tinanggap ni Mary, ang binhi, pang-isang buwan siya sa buwan ng July. Okay. Isang buwan July. July, August, September, October, November, December, January, February, March. So, ang perfect birth ni Jesus Christ, if we took human tradition without is, ang kanyang perfect birth na buwan is March. Anong tawag ngayon sa December 25? Ang tawag nito is human traditions with is. Okay. Ang human tradition with is, binanggit ng Colossians chapter 2 verse 8, English Bible, sister. Chapter 2 verse 8. Lest any man is void, you throw philosophy and faith with it. Yes. After the tradition of men, after the rudiments of the world. Yes. Hindi kay Kristo ang traditions with is itong declaration ng December 25 na pinanganak si Kristo. Hindi aral ni Kristo, hindi rin aral ni Apostol Pablo. Pastor, ba't hindi sumulat si Apostol Pablo tungkol dyan? Sumulat na si Lucas eh. Malinaw na sa kanya yun. So, anong paliwanag ng mga apostol tungkol sa tradition with is sa panahon natin ngayon? Okay. Marcos chapter 7. Marcos chapter 7 verse 3. Chapter 7 verse 3 ng Marcos. Ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain. Kundi muna nakasubas na pagtina ng mga kamay na pinangahawakan na sabi ng matatanda. Saan galing yan? Sa matatanda pa. Okay, bago pumasok ang New Testament time,
lumitaw ang huling propeta sa Old Testament, si Propeta Malakias, at sinabi niya sa chapter 3 verse 7. Pakibasa sa Tagalog. Chapter 3 verse 7. Sapagkat mula pa sa salit-saling sabi ng mga matatanda ang natutunan, ang kinasanayan ng mga scribe and Pharisee. Sa makatuwid, talagang pinagbabawal na ang mga kapatiran maki-compromise sa traditions with ease. Okay? Ang kaarawan ng iyong mga magulang, Yun. kayong mga pakaligaw sa aking mga tungkulin. Yun. At hindi ninyo pinahima, manumbalik kayo sa akin, at ako'y manumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, pag pinag-uusapan ang traditions, tuntunin, yung taunang tuntunin, itong tuntunin ito, hindi tuntunin kay Kristo. Tuntunin mula sa pagkaligaw ng ating mga magulang. Mali ang pagsunod natin sa mga tuntunin, lalo na mga taunang tuntunin katulad nitong celebration ito. Pero hindi natin mapipigilan ang sinuman sapagkat ang ekonomiya ay nag-function siya sa bawat company na ang company talagang inorderan ng batas na kailangan magbigay sila ng 13-month pay o kaya bonus. At siyempre, katulad nito, walang pasok, ilang araw, isang linggo yan. So, anong gagawin ng mga tao? Nakatulala. So, sa mga under the traditions of men, inom, kain, sabi nga ni sister, ihaw doon, ihaw dito, sing along, kahit ang boses mo, boses pala ka, sige lang. Wala kang magagawa. Kapag bahay, magtiis ka na lang talaga, wala kang magagawa. Sapagkat para sa akin, sawa din ako dyan. At siguro sa time ko, nung ako ay nasa sanlibutan pa, marami ding galit sa akin kasi magdamag din ang sing-along ko noon. Ay alam mo naman ang katulad nito, housing ng government, dikit-dikit ang bahay. Ang boses mo, marinig talaga ng kapitbahay. Pero wala kang magagawa. Pero sa time natin na tayo naglilingkod sa Panginoon, under the tradition without ease, na pagsunod doon sa aral ng Panginoon, hindi ka na gulat sa mga ganyan sapagkat buhay na natin noon yan. Darating ang araw, pipitikin din ng Diyos yan. At pag pinitik ng Diyos yan, pagka matigas ang bulsa, ang katawan, pag bumigay ang katawan, lalapit na sa Diyos yan. Pero sa ngayon, ganun lang muna ang sistema. No? Ngayon, tuloy tayo doon sa scripture na yun na binasa ng ating sister. Oh. Anong sabi doon? Manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon. Ngunit inyong sinasabi, ano kami manunumbalik? So, yun ang tanong ng buong daigdig. Sa ano kami manumbalik? Doon sa tradition without ease, doon manumbalik ang tao. Sapagkat ang sinundan natin, maging mga scribe and Pharisee, aral pa mula sa mga matatanda. Mula pa sa una nating mga ninuno. Okay. Kapag aral muna sa ating mga ninuno, binanggit kanina, ligaw din ang ating mga ninuno sa mga tuntunin under the traditions of man. With ease yun. Okay. Magkaiba po yan, yung without ease at saka with ease. Okay, tuloy tayo sa with ease. John chapter 6 verse 50. Sa with ease, traditions. Chapter 6 verse 50. Opo. Opo. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang tao makakain ay huwag mamatay. Yes. Tuloy. 51. Ako ang tinapay na buhay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man na ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo. Ang linaw niyan. If we talk tradition, kapag kinain niya ang tamang aral, tinapay, tamang paglilingkod, tamang pagkain,
sapagkat meron tayong body, soul, and spirit, hindi siya mamamatay. At binanggit pa dyan, sa talatang yan, sa verse 51, saan ka na? Verse 51. 51. Siya'y mabubuhay magpakailanman. Siya'y mabubuhay magpakailanman. So, saan ngayon mapunta ang katawan ng tao? Sapagkat karamihang tawag natin, kapag nilagay sa ataol, ang tao namatay. Ngunit, ang design na binigay ng Diyos, katulad tayo ng damo, katulad tayo ng dahon, katulad tayo ng bulaklak. Yan ang mga design ng Diyos. Okay. Ngunit, binigay dito sa talatang ito, kapag kinain ng tamang pagkain without is, hindi sila mamamatay at sila'y mabubuhay walang patay na pinag-uusapan dito. Kaya pagdating sa burol, yung toro, okay, singit ko lang, yung mamatay minsan pagkatapos mabubuhay, harap sa hukuman, tapos ng pag-uusapan yan. Once na pumikit ng matang isang tao, final judgment na po yan. Okay? Sa ibang topic po yan, isisiningit ko lang. Okay. Sa paliwanag ni Apostol Juan, ipinakita po dyan sa sunod na bersikulo, mula kanina. 52. Ang mga Hudyo ay na nagtatalo na nagsasabi, paano may pagkakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Ito po ay pinag-uusapan ito, international. Halimbawa, mayroong nagturo na itong December 25, hindi perfect birthday Jesus Christ, kundi March. Ang tanong ng marami, paano mabaguhin ngayon sa buong daigdig na pasundin ang tao ng March? Hindi na po mabago yan. Liban na lang pag binuksan ng Diyos yung aklat sa taong yon. Nakuha natin. Liban na lang kung bubuksan ng Diyos at siya lang makapagbukas na isang leon mula sa ugat ni David. Siya lang magpagbukas noon. Pero mo ang propeta, sabi ng scripture, umiiyak siya sapagkat hindi niya nakita kung sinong makapagbukas ng aklat. Sa panahon natin, iyakan mo man yan para ma-evangelize mo. Hanggat hindi buksan ng Diyos, hindi talaga mabubuksan yan. Hindi na pwedeng baguhin ang December 25 by literal. Sapagkat inikilala na yan ng bansang Pilipinas, hindi lang halos ng buong mundo, na ang December 25 ay birth ni Jesus Christ. Pagdating ng end of the year, bonus, pagkatapos 13-month pay, and then holiday. Saan mo i-spend ng pera? Pagkain, inuman. Actually, naging karanasan natin, gagastos ka ng 5,000, 6,000, 10,000 sa celebration. After December, pagdating ng January, sabi ng mga nganga. Now, this kind of philosophy spiritually, we need wisdom and understanding comes from God. Sapagkat ang traditions of man is not for Christ. Yung aral na ito, ayaw ni Paul na tayo ay makikompromise. Okay. Ito po ay paliwanag niya para doon sa nakaintindi na. Okay. At pinakita doon sa scripture na binasa ni Sister Bilya sa John chapter 6. Siguro tapusin natin hanggang verse 71. Saan ka na? 60? 53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Maliban ng inyong kanin, ang laman ng anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo. Kung wala kayong buhay sa inyong sarili. Paano ba tinanggap ni Mary ang mensahe galing sa Diyos na dala ng Anghel Gabriel? Di ba paniniwalaan niya? Sa panahon natin, kapag sinishare sa atin ito,
'pag hindi mo piniwalaan, ibig sabihin hindi mo kinain. Hindi magbibigay buhay sa sarili ng isang tao. Habang buhay siyang maging alipin sa traditions of men. Spiritual, okay. Tingnan niyo, nung sinabi ng anghel, sabi pa ng Biblia, napangiti si Mary. Tinanggap niya. Pero nangatiran si Mary, sabi niya, paano ako magkaroon ng ganon, hindi pa ako nakilala ng lalaki. Subalit, sinabi ng anghel, magkakaroon siya ng conceived by the Holy Spirit, yung ibubuntis ni Mary. O, sa ating panahon, pagka binigay sa iyo yung pagkain, ibig sabihin, aral ng Diyos, salita ng Diyos, pag binigay sa iyo, kailangan mo kainin yon. Kaya hindi pwede ang isang believers in God through Jesus Christ, hindi nagbabasa ng Biblia, ay paano kung mali yung pinakain? Nangyari na nga sa ating mga ninuno, pinakain sila from 15th, 21 century. Ang nakain nila lason. Kaya pati tayo mga anak, mga apo, anong nangyari ngayon? Sabi ng scripture, mula pa sa inyong mga ninuno, kayo'y pangaligaw. Diligaw na rin tayo. So, anong gagawin natin ngayon? Hindi ito pwedeng iasa natin sa presidente ng Pilipinas, barangay captain at mayor. Iasa natin sa Diyos na loobin nawa yung propesya ni John the Beloved, nakita niya, merong isang nagbukas sa 7 selyo na ito, walang iba, itong leon mula sa ugat ni David, which is our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, kapag nag-celebrate ka ng yearly celebration, especially the birth of Jesus Christ, kailangan biblical. That is tradition without is. Ngayon, nilinaw ng scripture, pagdating doon sa tinapay, ang sino mang kumain, mabubuhay siya magpakailanman. Pakituloy doon sa verse 54. Ang kumain ng aking laman at tuminom ng aking dugo, ay buhay na walang hanggan. Yan. At siya ay aking ibabangon sa huling araw. Di ba last days na ngayon? Yung 7 seal, if we took weekly, ang last day is 7 days. Kaya pag sinabing Sabbath of Christ, I am the Lord of Sabbath, ang last days ngayon is to enforce and implement kung ano po ang tradition without is in favor of God through Jesus Christ. Kaya ito, pagdating sa pagkain, tinapay, ang pinag-uusapan diyan salita ng Diyos. Sapagkat binanggit ng Mateo 4:4, ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi ayun. Yung salitang yon, tinapay, pagkain yon. Tulad ng ating pagbabahagi, tinapay, pagkain, salita ng Diyos. Na ang sino mang kumain ay mabubuhay. Pag nabuhay ka, ano ang iyong buhay? Hindi ka na mamamatay. Bakit? Patay ka na sa traditions of men. Pag patay ka na sa traditions of men, nabubuhay ka na ngayon sa Diyos. Nakuha natin. Pag nabuhay ka na ngayon sa Diyos, hindi ka nalalakad under the traditions of men, kundi tradition of God. Without is, mahirap gawin yon. Pero kapag binuksan ng Diyos, ang aklat na yon doon sa isang tao, maintindihan niyang mabuti kung gaano kahalaga ang pagkain na ito sa panahon natin. Yan na. Okay, tingnan natin. Sunod na verse, sister. Pagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, Yun. ang aking dugo ay tunay na ibig. Amen. 56. Ang kumakain ng aking laman ay umiinom ng aking dugo, ay nananahan sa akin, at ako'y sa kanya. Di ba po, lumabas ang dugo ni Christ nung siya sinibat? Ano ang purpose ng blood? To save us, para hugasan, to cleanse our sin. Ang dugo ay buhay. Tayo ngayon, against the traditions of man, ito ay sacrifice talaga natin against the traditions of men. Yung sacrifice mong yan, hindi siya kawalan.
Sapagkat iyong victorious ni Jesus Christ sa cross ng Calvary, victorious natin din sa panahon natin ngayon. Tingnan nyo, anong preparation ng tao pagdating sa traditions of men? Pagkain, inumin. After that, wala din. Pero itong pagkain ito, nagbibigay buhay siya at hindi kamatayan. Kapag kinain at ininom ang kanyang dugo, ibig sabihin, pinamuhay mong kanyang salita, pinaniwalaan mo based on the scripture, at you need to sacrifice. Kailangan mo talagang i-sacrifice to. Ingay, sacrifice mo. Ihaw doon, ihaw dito, sacrifice mo. Sing along dito, sing along doon. Ingay sa sanlibutan, putukan pagdating ng New Year. Ingay. Ngayon, kailangan mo mag-sacrifice. Pero sandali lang. Ang sekreto, maglagay ka lang ng headphone, tulog ka na. Uminom ka lang ng herbal, tulog ka na. Amen. Sabi ng Santiago, humingi ka ng karunungan sa Diyos. Ang Diyos saganang magbibigay. Maingay. Pagdating sa gabi, Lord, bigyan mo ako ng time sa pagkatulog. Yung ingay dyan, hindi ako mainis. Bigla na ako makatulog. Bibigyan ka ng Diyos. Wala kang magawa sa panahon ngayon. Ngayon nga, may mga pastor na nakijoin pa pagdating ng December 25. Tinanong natin, kayo ba'y nakijoin ng December 25? Ay, tradition na kasi natin yan. Pero naniwala ka na pinanganak si Kristo December 25. Sabi ng ibang pastor, hindi. Bakit ka don't be conformed of this word. Sabi ng Romans chapter 12. Pakibasa po. Chapter 12, verse 1. Romans chapter 12, verse 1. Kaya nga mga kapatid, pinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Yes. Sa inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Yes. Banal, nakaaya-aya sa Diyos. Amen. Na siya ninyong katampatan pagsamba. Yes. That is the tradition of God, or based on the scripture, in every human tradition, titiyakin natin na ito ay scripture sa tamang competition at hindi lang na alam ng tao, kundi ipinamuhay talaga niya, sapagkat kung hindi makikita sa kanya ang buhay na nasa isang tao na mula kay Kristo, na siya'y kumakain ng pagkain yun. Yan na. Ngayon, tingnan nyo. Balikan natin. Yung buwan na dumating si Gabriel, ika-6 na buwan. Lucas chapter 1, binasa kayo na, verse 26. At yung araw na yun na dumating si Gabriel kay Mary, pagkatapos na mag-usap ng anghel, pumunta kaagad si Mary sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Na doon sa pinsan na pagpunta niya, ika-6 na buwan ang tiya ni Elizabeth. Tumira si Mary ng 3 months. So from June, 6 months, July, August, September. Pinanganak si John the Baptist ng buwan ng September. Hindi si Kristong pinanganak, kundi si John the Baptist. Umuwi ngayon si Mary mula sa kanyang pinsan sapagkat manganak na ang kanyang pinsan. So, 6 months, tinanggap ni Mary mensahe, unang buwan, July, August, September, October, November, December, January, February, March. Anong ugnayan ng April? Ang sunod ng March, ang April ay first month ni Jesus Christ sa daigdig na ito. Yan ang tinawag niya New Year. Pag sinabing New Year, ibig sabihin first month of the year. Okay. Sa mga nag-aaral ng Hebrew, ang Abib or Nisan, kalahati ng March, kalahati ng April. So kaya po sinasabi ko po yung mga professor na nag-aaral, kasi ang Thomson masyado nilang kabisado yan. Pagdating sa mga kalendar, sa mga doktrina, binubuo siya ng March, April, yung Abib or Nisan.
So, mapansin nyo, yung Aviv or Nisan, kalahati ng March, kalahati ng April. So, yung March, ugnayan yon sa birth ni Jesus Christ, at yung April ay ugnayan yon sa first month of the year. Yan na. First month of the year ni Kristo after nung yun. Kaya dito, ipakita natin sa pagmaikling oras ng pag-review na yung pinag-uusapan ngayon sa paglilingkod sa Diyos, if we talk traditions, itong December 25, hindi siya biblical. Pero sa mga lumalakad ayon sa tradition of God, without is, hindi sila pwedeng makipag-compromise. Na kung hindi ka naniwala sa December 25, hindi ka rin makipag-compromise of this word, sabi ng Romans chapter 12, verse 1. So, anong gagawin ng tao? Pwede ka namang mamuhay, hindi ka naman pwedeng magtago. Yung iba, pupunta ng kuweba, yung iba pupunta ng Baguio, yung iba mag-hotel, palipasin ng yung 25 para hindi makicompromise. Hindi mo na kailangan tumakas. Maraming ibang gumawa ng ganon. Pag-uwi ng bahay, back to normal na namang ugali. Wala din. Pupunta ka sa ibang lugar, pagbalik mo, balik back to normal. Wala din. Ngayon, ang ipinakita dito sa talatang ito, with is, inulit-ulit ni Apostol Pablo ang kanyang paliwanag sa 1 Timothy chapter 4 verse 7. Dapat ipakri mo ang mga gatang kasasama. Yes. Walang kabuluhan. At magsanay ka sa kabanalan. Yes. Yung inuman, okay? Liban lang sa tikim-tikim lang ha. Ngayon, ang inuman ngayon halos araw-araw, halos magdamag. Ang sabi ng Biblia, saan ka magsanay? Sa kabanalan. Okay. Hindi sa sanlibutan, hindi sa inuman, hindi sa buljakan, kung anumang gawa ng sanlibutan. Magsanay ka sa kabanalan. Okay. Tuloy mo. 8. Kapag pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Yeah. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Konting pakinabang lang. Sabi ng Biblia sa English Bible, sister. English. For bodily exercise, profited written, but godliness is profitable unto all things. Having promise of the life that now is, and of that which is to come. Yun. Ang traditions with is, ito ay konting pakinabang lang. Tumanggap ka ng 5,000, 10,000 sa bonus, sandali lang yun. Pero kung pinaglaban mo, tradition, human tradition, without is, ito ay may pakinabang sa isang tao na walang hanggan na pakinabang. Ibig sabihin, from you, down to your family, hanggang sa iyong mga apo. Yan ang makinabang. Yan, sa time natin, ipinakita dito sa scripture, with traditions, makikita mo talaga na ang sanlibutan, sabi ng Biblia, talagang lugmok na sa kabulukan. Ngayon, sa ipinakita ng scripture nating pinag-uusapan ngayon, ipinakita ng chapter